Po kasi ay makakausap natin si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante dahil nga yung kunan natin dahil bukod dun sa kanyang statement mainam na makausap din natin siya dahil nga maraming nagsanga-sanga itong Quadcom at syempre yung mga ibang issue na rin na kinakaharap ng ating bansa. Malaman natin na nandiyan na ba, ready na? Alright. Na daw. Sige, kausapin natin si Congressman Benny Abante. Magandang hapon po, Kong Benny. Kong Benny. Hello, magandang hapon. Ayan, Kong Benny. Unahin ko na po yung, bagamat na banggit ko na po yung inyong statement. Mainam naman galing na rin po sa inyo. Ano po ba yung, ano pong take ninyo dito sa kasong qualified human trafficking kung saan nga napatunayan ng Pasig RTC na guilty si Alice Go at ibang mga kasabwat niya? Well, unang-una ako'y nagpapasalamat sapagkat inaasahan na natin yan kasi nung yan ay pinag-uusapan sa Quadcom noon, alam natin na kapag nagkaroon ka ng Pogo Hub dyan, lahat na ng klase ng krimen nangyayari sa loob. No? So, dahil patago yan hindi naman talaga nakalabas yan o public yan Tinatago nila yan at karamihan dyan talagang mga foreigners ang empleyado. Kaya't binibigyan nila ng lahat ng klaseng mga tinatawag nating mga violations na hindi nangyayari sa labas. So I'm so glad na yan ay nailabas na at nakita na rin po ng taong bayan na talagang hindi po talagang maganda yung pogo na nanatili sa ating bansa. Marami pa pong ibang kinakaharap na kaso itong si Alice Go, no, Congressman? Yeah, oo, marami pa. In fact, isa lang yan sa yung mga tinatawag nating human trafficking. Isa lang yan, no? Marami pa mga violations dyan. Tulad ng kahit na yung nung araw pa na hindi pa talaga binibigyan ng lisensya ang Pogo, nag-ooperate na sila ng mga illegal na mga online gambling dyan kasama yung Pogo, no? At dyan nangyayari ng iba't ibang mga krimen tulad ng mga torture, tulad ng mga iba't iba pang nangyayari sa loob na hindi natin nalalaman. So I'm so glad na pinirmahan na rin ng ating Pangulo yung batas na anti-Pogo, pagbaba na anti-Pogo. It is very good kasi alam po natin na hindi makaganda yan sa ating bayan. So at least lumabas na po ang katunayan, no, na ito pong si Alice Go talagang hindi po yan Pilipino, nagkukunwari lamang yan at kapag gumawa ka talaga ng violation ng batas, sunod-sunod na po yung mga violations na gagawin mo Hindi lang isa yan Kong Benny, si Willie Delgado Jr. po. Willie, yes. Magandang hapon po. Anong nakikita nyo from this day on na nagdesisyon na yung korte na hatulan si Alice Guo, meron ng batas against Pogo? Anong nakikita niyo sa hinaharapan natin? Mawawala na ba talaga ang Pogo rito sa atin? Or meron pa rin talaga magpipilit hanggat maaari na makapag-cooperate sila rito? Meron pa, Willie, kasi alam mo, nakita natin nung iniimbestigahan namin yan, na meron mga 300,000 Chinese na nagpunta dito Na mga illegal yan At nakita natin na at this point in time, wala pa silang na-deport na mga 10,000, I think, mga 6,000 lang. So, ang nangyari dyan, hinahanap nila yung karamihan ng mga Chinese na nagtago na. Siyempre, ayaw na magbalik sa kanilang bansa yan sapagkat mas delikado sila pagbalik sa bansa nila So, ang ginagawa ng mga Chinese na ito, nagtatago na sa iba't ibang lugar. At ang kanilang, siyempre, wala silang ibang gawain kundi sila ay magkaroon ng mga illegal na Pogo. And we were told that there were still around 10,000 na illegal na Pogo, na maliliit na Pogo Hub ngayon sa Pilipinas, no? At ang nakakapagtaka dito,
bakit itong mga Chinese na ito, para ang dami mga pera. Aha. They're able to buy properties sa mga exclusive subdivisions natin, dyan sa BF Parañaque, dyan sa Ayala Alabang, at they're able to open ng mga illegal na pogo dyan sa loob ng mga subdivision na yan, sa loob ng mga bahay na yan, na walang masyado nakakapansin. Kaya ako nananawagan sa ating mga kapulisan, sa ating law enforcement agency, at nananawagan din po ako sa immigration natin na talagang gawin nila ang magagawa po nila na itong mga Chinese na ito, hanapin na po nila yan at talagang i-deport na, sapagkat as long as we still have thousands of illegal Chinese in the country, hindi po talaga mawawala ang pogo sa Pilipinas. Oo. Kung Benny, pagpasok ng 20th Congress, matatandaan natin na nagkakasana kayo ng panibagong investigation pa, which is Quadcom 2.0, di ba? Yung pinangalanan nga Yes. saan. Ano pa mga Yes. gusto ninyong malaman doon? Naghihintay lang po kami siguro until the budget has been signed, no? Kasi dinideliberate pa ang budget sa Senado eh. Hopefully our good speaker will be allowing us again to investigate. Itutuloy po namin ang investigasyon na yan. Pagkatapos ng mga budget hearing na ito, pagkatapos sa pirmahan ng Pangulo ang GAA by the end of December, siguro by next year baka kausapin ko uli ang ating speaker kung pwede po namin ituloy ito, sapagkat meron pa tayong isa, hindi lang pogo, yung online sabong, no? Na alam natin na ito ay hindi na pinigilan na, subalit yung missing sabongero na natili pa yan sa taong bayan, sa isipan ng taong bayan. When you have more than 30 to 40 people na nawawala na hindi matigpuan kung saan. Oo. At nagsimula yan, Willie, sa distrito ko. Yung Santa Ana Arena, yung Manila Arena. Diyan nagsimula yan. Kaya gusto rin natin makita, inaprubahan niya ng City of Manila na may tayo. Samantalang pinipigilan po namin yan. Oo. Sapagkat yung may-ari ng Manila Arena, kaibigan daw po ng mayor. So, yan po inapurbahan yan. I would like to find out kung meron bang nagpalitan ng pera dyan. Magkano ba ang nangyari dyan? Sapagkat yung unang nawalang mga sabongero na 8, dyan po nang galing sa Manila Arena. Kung Benny, alam ko nagkaroon na ng initial investigation regarding isabong. Yes. Anong naging update na ba doon? Walang masyadong naging update doon, kundi ang ginawa lang namin pinakinggan namin ang mga salaysay ng iba tungkol sa isabong na yan. And we intend to again buhayin yan sa pamamagitan po ng Committee on Public Order, saka yung Committee on Human Rights. Iimbestigahan po namin ulit. Yung bang mga involved sa Pogo operation at saka sa isabong similar lang ba yan? Magkakaparehas lang ba yan o may kakaiba silang grupo talaga? Alam mo, masyadong malawak din yan, no? Sapagkat ang ipapatawag namin yan ay hindi lamang yung mga operator ng isabong, kundi yung mga involved na mga kapulisan natin. Sapagkat ang katunayan yan, yung mga parang nag-salvage nung mga sabongero na nawawala, na inamin din naman ng kapulisan natin, mga pulis din ang karamihan. Kaya kinakailangan ipatawag din po natin yung mga, meron na mga pulis tayo na medyo tinanggal na sa trabaho Meron na mga pulis na kinasuhan na. Yun, ipapatawag po natin yan, pati yung mga mataas na opisyal, to shed light on nangyari dyan, sapagkat hindi na po maulit yan. Kasi as long as we have that, ako, naniniwala po ako, hindi lang pogo, hindi lang yung sa isabong, lahat po dapat ng online gambling ipagbawal na. Kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon ng initial
result noon, yung mga nakuhang buto dyan sa Taal. Pero mukhang lumalabas, wala pa nagmamatch ni isa. Tama ba? Wala po. In fact, binanggit ko nga, baka naman hindi lang sa Taal Lake itinapon. Or baka may iba sila ding po mga ay itinapon doon? Tinapon din sa iba't ibang lugar. Sapagkat at this point in time, wala pa po nagmamatch. They were able to find more than 300 skeletons. Oo. Pero doon sa kaso ng meron pa- Isabong, wala nag-match, di ba? Wala pa. Yung iniimbestigahan namin, wala pa. Hindi ko alam kung meron na ngayon sapagkat talaga na ba ginagawa ng Coast Guard ang magagawa nila eh. Oo. Yung pala, Willie, napakalalim pala ng Taal Lake. Aha. Napakalalim. Kaya siguro doon itinapon ang ilang mga labi niya mga yan sapagkat napakalalim yan at pag nasa ilalim na, masyadong madawag, masyadong madilim, hindi mo na makita. Oo. Pero Yun ang problema. Pero kung Benny, 300, hindi rin biro yun. Kung hindi man ito yung missing sa Bungero, mapapatanong ka, sino tong 300 Baka ginagawang tapunan naman yung yung Taal, Kong. Ibig sabihin, yung Taal Lake, tapunan ng mga Oo. sinasalvage. Yan. Ay, Kaya naku. kailangan lang malaman natin kung sino yung mga yan. Pero ang hirap niyan, hindi nila malaman kung sino Napakahirap na makita. Malaman at this point in time, sapagkat napakatagal na yan. Siguro, ang iba dyan, umabot na ng mga ilang taon na nandyan yan. Hindi nila malaman kung sino yan Kaya sabi ko, siguro kinakailangan makuha niyo yung mga ngipin. Sapagkat yung mga ngipin, malalaman nila kung sino talaga yan. Maiba naman ako kung Benny. Dahil nga lumabas na naman itong issue na posibleng pakikialam ng ibang bansa dito sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon, ito po ba gusto nyo ring masilip ng kamera lalo na't posibleng ito ngang mga sleeper cells mula China ang posibleng nakikialam na rin sa ating bansa ngayon? Alam mo, nung Quadcom, pinakailaman na namin yung involvement ng mga Chinese sa atin Dahilan sa kay Cassandra Ong o dahilan kay Tony Yang. Hanggang ngayon, sa Tony Yang, sa Parmali, dahilan sa kay Alice Guo, talagang naniniwala kami matindi ang involvement ng ibang bansa sa problema dito sa ating bansa. Matindi. Hindi lang yung mga pogo, hindi lang yung mga iba dyan. Kasi, for example, like si Tony Yang na kapatid ni Michael Yang, nag-iiba-iba ang kanyang mga kanyang mga aliases. Iba-iba Oo. Hindi naman talaga Pilipino yan. Until this time, hindi po natin alam kung nasa si Tony Yang. Alam mo, napakaseryoso malamang niyang tanong na yan. Alam mo kung bakit? Even ang palasyo sila na mismo ang nag-utos na maimbestigahan niyang kung merong mang nakikialam na outside mga outsider dito sa nangyayari ngayon sa atin. Kung matatanda mo, tayo mismo nagtanong niyan, di ba? Wala bang ibang nagpopondo dyan sa rally na yan o di ba? Kami dito nang galing sa DCMM, sa ATM, yung tanong na yan. Ba't kayo natawa, Kong? May alam ba kayo, Kong? Yung tao mo. Kasi we cannot expect na ang ibang bansa kung magpondo, magpopondo lang yan sa isang bahagi, no? For example, like Pogo, o Isabong man yan, o Parmali, they will do everything they can to fund every aspect na magkaroon ng kaguluhan sa bansa natin. What they want is gulo Talagang gusto nilang guluhin ang bansa natin. They want to confuse our people. Last point na lang, Kong. Nabanggit mo yung si Speaker. Ano ba yung narinig namin? Mukhang may ligalig na naman nangyayaring panibago dyan sa Congress. Yung alin? May mga maliligalig na kwento na naman lumalabas ngayon dyan. Kong Benny? Maliligalig na kwento. Mukhang hindi ko yata alam yun.
Katulad na ulit. Bulong ko na lang siya mamaya off there siguro. Ka naman, Kong Benny. Tahimik naman kami sa Kongreso ngayon. We. Anyway. Sige, maraming Kong Benny, salamat. maraming salamat sa pagkakataon, ha? Salamat. Maraming salamat sa inyo. Thank you.